teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinagkaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good Good morning, morning, Jesus! Jesus! Good morning mga kapatid. Welcome sa ating Awit ng Pag-ibig CSM Edition for July. Again, ang topic natin is about building healthy relationship. Awit muna kami kay Lord. O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at
Thank you, Lord. Once again, good morning sa lahat ng nanonood ng Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. Ayan. Before we start tayo sa ating opening prayer. Let's join me sa ating opening prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you po sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin, Lord, sa aming pag-aaralan, sa stories na aming isa-share. Be with us and sa inyo po ang glory, hindi sa amin. Thank you, Lord, sa opportunity makapag-share, Lord, ng inyong goodness. And thank you sa opportunity matuto at ma-remind ng inyong love and kung paano kami magkakaroon ng healthy relationship, sa friendship with other people, similar and ma-mirror kung paano nag-build ng relationship si Jesus Christ, Lord. Thank you sa lahat-lahat ng opportunity, ng favor. Be with us sa buong pag-aaral, Lord. In Jesus' name, Amen. Ayan. Thank you, Lord. As you notice, mga kapatid, we are joined by CSM from the East. Ayan. Kilalanin natin sila. Simulan natin sa katabi ko, pag ano na lang paikot. Sige, simulan natin kay Sister. Ako po si Sister Joyce from Karangalan Prayer Group, anak ni Sister SP. Ako po si Sister Elise from Karangalan Prayer Group, anak po ni Sister Elsa at ni Brother Eloy. Ako po si Sister Chanel from East din po, Karangalan Prayer Group. And anak po ni Sister Elsa and Brother Eloy po. Ayan. Ako po si Sister Laika, anak po ni Sister Tina at Brother Romy po from Karangalan Prayer Group din po. Ayan, thank you, Lord. Welcome sa ating CSM edition ng Awit ng Pag-ibig. So, tuloy-tuloy yung ating discussion from last week. Ang ating topic kasi, ang theme for the whole month of July is yun nga, building healthy relationship. So, ang approach natin, siyempre, wala nang ibang perfect example or model, kundi kung paano nakipag-build ng relationship si Jesus Christ. So, last week, nasimulan natin yung building healthy friendships. Kasi dito sa church, important na we have friends. Kasi, di ba, if you don't build friends talaga, mahirap. And sa mga pag-uusapan today and from last week, makikita natin, matututunan natin kung gaano ka-important. So, simulan natin kay Sister, Sister Chanel. Ayan. Si Sister Chanel ang ating Metro, ano ba yung singing Singing, yung grupo mo dati na sinalihan? Ano po yan? School po yan. School. School pala yun. Center for Pop. Center for Pop. Hanggang ngayon, member ka naman nun. Hindi na. Ano siya? School, no? Apo. Ayan. Evident naman na si Sister Chanel ay laging kasama yan sa concerts saka sa album. So watch. Plug na rin, no? Sa mga upcoming album. Pangilang album na to, Sister Jam? Dakilang Pagsamba. Pang-tent na siya. Ayan. Pero dakilang pagsamba pa rin. Sige, magkwentuhan tayo. Ayan, sige. Balik tayo kay Chanel. So, question ko kay Sister Chanel na paano nag-start yung... Kasi kita naman ng lahat ng members, even ng mga CSM, ito yung grupong to solid ever since. Talagang kapag nakita mo yung isa, hindi pwedeng hindi kasama yung iba, yung silang apat. So, paano nag-start yung friendship? Bukod sa pare-pareho kayong nasa karangalan. Ayan. Ayan, basahin ko lang po sa Ecclesiastes 4:9-10. Two are better than one, because they have a good return for their labor. If either one of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Nakakilala po kami kasi magkakapit-bahay lang po talaga kami. Literal, magkakatabi lang po yung bahay namin. And dalaga pa lang po yung parents namin, yung mother po naming tatlo, nasa comfy na po sila. Tapos hanggang sa lumipat po sila ng Pasig, doon po nila nakilala si Sister Tina and yung mother po ni Sister Christine, si Sister Seni. Nag-open na din po ng prayer meeting sa Karangalan. Tapos doon na po nag-start yon. Wala pa po kami nun hanggang sa nagkapamilya po sila.
And then, pinanganak po kami and nag-children, then youth, hanggang ngayon pa rin po. Yun. Thank you, Lord, no? Kung papakinggan natin yung story, nagsimula din sa friendship ng ng parents nila. So isang malaking bagay din kasi na yung friends mo ay nasa gawain din or nahihikayat ka kay Lord or hinihikayat mo kay Lord. So malaking bagay yun. So simula nang nakilala nila sila Sister Tina, Sister, Sister Zenny. Apo. Ayun, so sinama na sa prayer meeting. Then, so kumusta naman ang inyong friendship? Simula Okay nung naman po kayo ay kasi magkakasama. Wala naman po kami talagang, iba kasi po talaga kapag, pare-parehas kayo ng church or pare-parehas kayong, friends, same faith, same church, iba siya, magaan siya sa feeling, and masaya kasi pare-parehas kayo ng yun po. Tama kasi kung hindi naman hindi ni-encourage siya magkaroon ng friends sa outside, no? Kasi hangga't maaari magamit tayo upang makahikayat. Pero talagang laking bagay nung kahit yung mga inside jokes nyo parang community related pa rin kumbaga laking tulong. And yun nga, sabi ni Sister Chanel, laking bagay and convenient. Una, magkakapit bahay, magkakamag-anak. And laging magkakasama kahit Sunday. Hindi mo na kailangang mag-explain, may church kami sa Sunday, kasi magkakasama kayo. Na po siya. Tama, ayan. So, si Sister Chanel, aawit siya sa atin, syempre. Anong yung kakantahin mo and bakit ito yung napili mong kantahin? Yung kakantahin ko po is Unfailing Love. Kasi napili ko tong kanta dahil yung throughout po ng years ng friendship namin, hindi po nag-waver yung faith namin kay Lord. So yun po. Awit po kay Lord. I will worship you with all my heart. I will be filled with joy because of you. Lord, I want to thank you for the marvelous things you've done. Your love, your name reigns forever. 'Cause your unfailing love, I can enter your house. I will sing and I will worship with the deepest awe. Your glory is higher than heaven. 'Cause your unfailing love, I can enter your house. I will sing and I will worship with the deepest awe. Your glory is higher than heaven. Your name, your love, your promise, your word is true. Oh Lord, your name, your love, your promise, your word is true. Oh Lord, 'cause your unfailing love, I can enter your house. I will sing and I will worship with the deepest
Ayan, thank you, Lord. Totoo, no, na yung relationship na i-build natin kay Jesus Christ, it will fill us with joy talaga eh. Kitang-kita doon sa song. Ayan, dako tayo sa ating next guest. Kay Sister, Laika siguro. For you, Sister Laika, ano naman yung, na-mention kasi ni Chanel yung benefit sa kanya. Sa'yo, ano yung benefit sa'yo or ano yung naging advantage sa'yo nung pagkakaroon ng friends or core friends sa church? Para sa akin po, kapag parang matatag po kasi yung support system mo kapag yung friends mo, yun, same kayo ng faith, ng values na kinalakihan. Like for example po, may problem ka, parang kahit di mo na rin i-request, parang isasama ka na nila sa prayers nila na ma-overcome mo yung mga struggles mo sa buhay. Saka kapag may mga times na nade-discourage ka, lalo na sa mga ganap mo sa life mo outside church, may mga friends ka na i-uplift ka na i-remind sa'yo na, uy, may better plan si God, kaya may mga problems kang na-encounter. Saka, like, sa amin kasi, siyempre, may mga kanya-kanya kaming friends outside ng church. Pero, hindi mo alam kung hanggang kailan yun. Pero yung meron kami, parang lifetime na. So, parang hindi lang siya friends, parang family na rin yung turing namin sa isa't isa. Yun po. Thank you, Lord. Tama yun. Kasi talagang, eto na yun, forever na tayo magkikita hanggang buhay. Hanggang buhay tayo. Hanggang nandito tayo sa community. Hanggang sa luha, oo, tama. Hanggang sa nasa langit tayo, magkakaibigan tayo. Ayan. Thank you, Lord. I like what she said about support system. Lalo na ngayon, madaming attack ng enemy. And enough si Lord eh. Pero yung tulong na ginagamit ni Lord yung mga friends para i-remind tayo, to encourage, kasi hindi naman laging masaya, like, right? May mga discouragement, may mga down na down talaga tayo, may mga failure, may mga plans tayo na hindi naman talaga nag-work, and may mga friends tayo na dapat nag-remind sa atin na hindi yan yung plan ni Lord sa'yo. So kung friends sa labas na hindi believer, tara, inom natin. Or, sadly, ganun eh. Diba? Nagkaroon naman tayo ng mga friends na nasa labas nga ng community, and sadly, ganun yung nagiging payo and support. Pero important na nasa gawain tayo, same faith. Sabi nga ni Sister Laika, gusto ko yun na kahit di ka na mag-share kusang ipagpe-pray ka na. Alam na nila kahit kung hindi ka lang humibot na for 3 seconds, what's wrong? Matik na yan. Kumbaga, we pray for each other. Tama. So, thank you, Lord, sa insight. Kay kay Sister Elise tayo. So, can you share a time? Yes, can you share a time? Tagal eh, no? Can you share a time na, or experience na nangyari sa inyo, na nag-result into, stronger relationship or stronger friendship? Siguro po, yung na-experience namin, wala nang talagang challenges kaming na as a group or friend. Siguro yung experience lang namin is yung nag-serve kami kay Lord bata pa lang. Like sa mga dati kasi nung mga bata pa kami, kung sa mga hindi nakakilala, kami yung mga laging ini-invite na sumayaw every event. yung Karangalan Alam ko Kids, yung mga ganon. Parang every time na may event, yun, sana sayaw kayo, ganon. So parang siguro yun na din yung parang naging way para maging stronger yung relationship namin. Every practice, magkakasama kami. Tapos, grabe yung practice namin ni Brother Elmer. Talagang... Shout out, oh. Talagang hingal na hingal ka na. Pero hindi, sumayaw kayo, gano'n. Hindi pa rin talaga siya titigil hanggat di pa nakukuha yung step, gano'n. Siguro, isa rin yun sa mga masasaya naming experience kahit na nakakapagod, gano'n. Iba pa rin talaga yung nagsiserve kay Lord. Tapos yung medyo na nagdadalaga na kami, nag-try din kaming mag-band sa East, gano'n. Pero, yung Big Fish po, yan, nag-try kaming mag-band. Tapos hanggang sa, medyo na-busy na rin,
nagtatandaan na, medyo na busy na sa work, so hindi na kami masyadong nakakapag-practice. Pero syempre, nandun pa rin talaga yung pagkakaibigan namin na pag may problema ka, may malalapitan ka, so hindi pa rin nawawala din talaga. Amen. Tama yan, no? Ang daling mag-serve. Ang daling yan, tulad yan. Pasasayawin kayo. Basta kasama sila, Sila, apat. Di ba, pag, natatandaan ko kasi, nagko-choreo din ako sa kanila, no? Kapag minessage kayo isa, damay na lahat yan. Tapos, practice na kagad. So, East Dance Group. So, ang dali, yun yung mga bagay na akala mo little experience na nagbe-build ng stronger relationship, no? Stronger friendship. Hanggang ngayon, pinagkukwentuhan nyo. Baka pag nagkaanak na kayo lahat kami nga noon, doxology nag-aaway pa kami kung anong blockings. Nagtutulakan pa kung sino yung gitna. So, those little things na na-experience natin, hindi yun hindi yun nabibili. Hindi rin basta-basta na na-encounter sa labas. When I say labas ng community. So, aminin natin, lahat din naman tayo pinilit ng magulang umattend. At some point talagang hinihila na. Pero yung nagdala sa atin on a stronger relationship, lalo na kay Lord, is yung obedience natin. Na kahit hindi ka naman talaga literal mahihila ng magulang mo, ayaw mo talaga. So, at some point, naging obedient tayo sa kanila. And nag-result naman ngayon. So, ayan, thank you, Lord. Awit ngayon ng ating duet naman this time si Sister Elise and si Sister Laika. Teka, sinong mag-explain kung bakit ito yung song na napili? Ayan, si Sister Elise. So, ang napili naming kanta si Jesus ang Kaibigan. Hindi lang natin siya ama, kundi kaibiganin natin siya na pwede nating takbuhan, pagsabihan ng mga problema, at pwede rin ina-advise din tayo ni God through Bible verse. Yan. Thank you, Amen. Lord. Puso ko'y galak na galak sa'yo. Puso ko'y hanap-hanap ka, binago mo. Isip kong gulong-gulo, kaya ngayon I thank you, Lord, very much talaga. Kaya ngayon ikaw ang aking kaibigan. Puso ko'y galak na galak sa'yo. Puso ko'y hanap-hanap ka, binago mo. Isip kong gulong-gulo, kaya ngayon I thank you, Lord, very much talaga. Kaya ngayon ikaw ang aking kaibigan. Si Jesus ang ating kaibigan, tunay na maaasahan, kahit kailan, kahit saan, at nandyan siya araw-araw. Siya ang ating kaibigan. Pag-ibig niya'y wagas sa ating lahat. Buhay ibinigay, kasalana'y nawala. Kaya tayo na't magpuri sa Kanya. Kilang Diyos Ama, mahal na mahal kita.
So, yun. Thank you, Lord. No? Perfect na perfect yung title na to, si Jesus ang ating kaibigan. Kasi tama nga, hindi lang siya master, hindi lang father, true friend, baga. Sabi nga, ang friend natin, yung someone na nilalapit tayo kay Lord. Hindi tayo nilalayo. Ayan, thank you, Lord. I like yung sinabi kanina ni Sister Elise na yung experiences nila kanina, yung mga common experiences, yun yung nagbabind sa atin together. And yung mga experiences na yun, doon lumalabas yung ugali, yung character natin. Nakikilala natin lalo yung isa't isa. Nalalaman natin yung, ano ba sabi ni Ninong Ernie, yung the good, the bad, and the ugly, and the toyo. Ayan. So, pero we learn to adapt, we learn to adjust, to flex our character, and may nagko-correct sa atin. Kasi nga, nasa gawain tayo, and natututo tayo, sabay-sabay tayo nag-aaral ng Word of God. Ayan. Speaking of their common experiences, yung mga sineshare nilang practice nung sayaw-sayaw in the past. Mga kapatid, panoorin natin ito. Ayan. Thank you, Lord. Ito po ang ating mga kapatiran from the East. Nagmula pa po sila sa Children Ministry. And then sila po yung isa sa naglilid na banda sa East. So thank you, Lord. Ngayon po tunghayan natin ang Big Fish. Ang pangalan niya ay papurihan, buong pusong pasasalamatan ngayon at magpakailanman. Kaya tayo, kaya magtiwala, walang bagay di niya magagawa. Kaya tayo, wala, walang bagay di niya magagawa. Kaya tayo, kaya magtiwala, walang bagay di niya magagawa. Ayan, thank you, Lord. Nakita nyo naman na very evident na baka mga simula pa children talaga, magkakasama na sila. Phone-in question lang, no? Bakit daw So na-mention kanina ni Sister Laika na nag-band sila.
Nag-band pala kayo. Sinong drummer? Ay, Si si Christine Radam. Sinong guitars? Si Laika. Laika talaga. Bass. Si Joyce. Joyce. Keyboards. Ako po. Siyempre, singer siya. Si Janelle. Bakit daw Big Fish yung pangalan ng band? Sino ba nagpangalan nun? Nung binubuo pa lang yun, kasama namin si Kuya Don. So si Kuya Shout out Don, ulit, Don. si Kuya Don actually yung nagbuo ng Big Fish and yung acronym. Meaning is believers in God, faithful in serving Him. Wow. Believers In God, in God, faithful faithful in serving Him. in serving Him. Big, wow. Kala ko, fishers of men. Yun yung iniisip ko. May acronym pala yun. So, ayan, thank you, Lord. Nakita nyo naman yung kanilang obedience. And talagang sama-sama sila kahit sa band. Even yung mga kinanta nila, shout out din kay Sister Tin. Yung mga kinanta nila today. Ayan, thank you, Lord. So, before tayo bumati sa mga celebrants, last question na. Kasi, bilang yung friendship kasi, from friendship relationship natin kay Jesus, so nagbuo yung friendship. How about yung mga friendship nyo sa labas ng community? Or yung relationship nyo? Was there a time na you took the opportunity to encourage or ma-invite? Or may nag-share sa inyo na someone and opportunity na to makapag-share ng word. Kumbaga, doon nagsimula rin yung friendship. Anyone can share. Sa akin po kasi, nung pandemic po kasi, wala po akong work nun. Kasama ko din po, may friend din po ako na wala siyang work nun. Tapos, ang goal po namin nung time na yun is magkaroon po kami ng work from home permanently. Siyempre, first time kasi namin mag-apply sa mga gano'n, na mga foreign clients yung magiging employer namin. So, ang nakakakaba siya na iba yung experience kapag kunyari sa mga interview. Tapos, kaming dalawa, hindi lang naman ako, pati siya rin kasi na ini-encourage namin yung isa't isa na kung will ni God, sa atin mapupunta yung work na yun. So, every time na, kunyari, after interview, kinakamusta namin yung isa't isa. Tapos, nagpipray kami actually na sana makahanap kami ng client na mabait. Then, kasi, syempre, ibang lahi. Tapos, meron po akong word sa Philippians 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends to all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Tapos, ayun po, ngayon naman po, meron na kaming, may mga clients na po kami at mabait naman po yung napuntang clients sa amin. Kaya kapag may mga heart's desire po kayo, ipag-pray lang talaga. At kung may mga rejections, oo, pero know lang na may laging may better plan si God. Kung mapupunta ka sa work na minsan mas better pa dun sa inaasahan mo. Ayun. Amen. Thank you, Lord. Very comforting to know, no, na every time may rejection, kasi talagang sa world, if wala kang ganong support, every time na reject ka sa work or sa ina-applyan, talagang nakaka-down. You think little of yourself. Parang hindi ako enough, parang wala na akong pag-asa and all. So, when someone reminds you na, okay lang yan, kung will ni Lord yan, para sa ating yan. Kung hindi ibigay, edi hindi will ni Lord. So, parang comforting to know na, okay, so God has a plan pala for me. So, if you have a friend na ganon, and thank you, Lord, no, may, even outside the community, may friend si Sister Laika na kasama niyang nagpe-pray. Which is, very, blessing yon. Dahil, una, kung hindi believer yung other friends sa atin, sometimes, yun nga, the word is awkward, magaya, no, na, let's pray, parang sila. Okay, parang ganyan. Pero, yun yung mga actions na as a Christian dapat take na natin. Na wala nang awkward doon. Dapat ma-establish na sa kanila na itong friend ko na to, si Dave, si Laika, yung friend ko sa office, ayun, lagi niya akong pinagpipray, ganun na yung ma-establish sa kanila na
na identity natin, na ganun na mag-approach sa problems, sa challenges. So thank you Lord, no? Dahil yun nga, comforting to know na pag, yun nga, God's denials are not their rejection eh. Ano lang yun, nire-reroute ka lang sa kanyang plan. So ayan, sige. Dako na tayo sa ating bati na tayo, Sister Jam, sa ating birthday. Special day. Ang mga may birthday, magsusuot ng color red today. Ayan, July 13, 2024. Happy birthday, Sister Apple Insyong. Anak ni Brother JB. Brother Derwin. Si Derwin ba to na kuya ni Daniel? Kuya ba? Kapatid Daniel. Happy birthday. Sino pa? Silang dalawa lang. Ayan. Pasok, Brother Bong. Yan. Happy birthday mga kapatid. Thank you Lord. Enjoy your day. Thank you Lord. So yan, so going back, dako naman tayo kay Sister Joyce. Balik ko sa kanya yung gusto kong marinig yung kanyang perspective on ano naman ang benefit sa iyo nung pagkakaroon ng friends sa loob ng community. Isang benefit doon is yung mabibigyan ka ng advice and guidance na according sa teachings sa Bible. So, kasi ang sabi nga dito sa may Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So, it means growing in faith together. And mahirap kasi na pag yung makakaibigan mo is outside ng ibang faith mo, it's either, lalo na sa panahon ngayon, ang i-advise sa'yo is makamundong advice like, may problem ka sa work, after work, pwedeng inom, or after work, mag-smoke, or during break, mag-smoke para ma-relieving stress. So, alam na natin yung grounded na tayo sa word ni Lord, mas alam mo na yung direction lalo na sa mga Christian friends, alam nyo na yung direction ng topic nyo is either mag-pray kayo, since kami naman, alam na namin yung personalities namin, bawat isa. So, na-advise, minsan niloloko na lang namin yung isa't isa na, alam mo na yung gagawin dyan. So ganun, advice. And then another one is yung sa may 1 Corinthians 15:33, do not mislead, bad company corrupts good character. So, isa nga yun, halimbawa yung sa tomato, pag may isang nabubulok doon, lahat na yun mabubulok. So, nasa sayo bilang Christian, alam mo na kung sino yung pipiliin mong friends. It's either masama ka sa mundong yung worldly or either sa godly na world. Ayan. Thank you, Lord. Word na po yun. Thank you, Lord. Closing prayer na. I agree kasi nga sa labas, pag stress, kapag may problem, hindi kagad si Lord ang takbuhan. No? Yung mga temporary things, temporary pleasure, temporary solution. Ayan. So, kapag nalaga may friends ka sa church, lalo na, sabi nga ni Sister Joyce, alam mo na yan. Alam, babatukan mo na nga lang eh. Nakakainis ka. Parang ganun na yung level ng relationship. Alam mo na yan. Si Lord ang lalapitan mo. Si Lord ang kailangan natin. So, thank you Lord sa reminder, no? Dahil baka tinetake for granted natin yung friendship natin dito sa community, yung mga nabuo natin sa church.
sobrang important pala kasi talagang kasama natin sila sa journey ng ating walk of faith. Sabay-sabay tayong nag-grow. Walang naiiwan, no? Parang walang inggitan din, walang competition. It's talagang parang family din, sabi ni Sister Laika. Talagang hindi mo makukuha sa labas. Which is talagang iko-corrupt ka kasi kapag may, sabi nga nung analogy ng tomato. So ikaw din sa sarili mo, dapat you work on yourself to be a better friend, which is yung topic last week. Ayan, thank you Lord na natin. So before we proceed sa ating word, hindi, kakanta pala si Sister Joyce. Bakit pala? Ano pala kakantayin mo, Sister Joyce, and bakit ito yung napili mo? Hawak kamay kasi lahat naman tayo may sarili-sariling problem. And hawak kamay kasi you are not alone. You have God and you know that He will help you in all the ways. So, kaya hawak kamay. Thank you, Lord. Amen. Hawak kamay tayo, sabay-sabay tayo. Itaas ang kamay, iwagayway, tumalon, sumayaw, pumalakpak, purihin siya, magpakailan pa man. Hawak kamay tayo, sabay-sabay tayo. Itaas ang kamay, iwagayway, tumalon, sumayaw, pumalakpak, purihin siya, magpakailan pa man. Si Jesus magpakailanman, siya'y buhay magpakailanman. Si Jesus magpakailanman, siya'y tapat magpakailanman. Hawak kamay tayo, sabay-sabay tayo. Buksan ang puso't isipan, makinig, magbahagi ng kanyang salita. Si Jesus magpakailanman, siya'y buhay magpakailanman. Si Jesus magpakailanman, siya'y tapat magpakailanman. Hawak kamay tayo, sabay-sabay tayo. Buksan ang puso't isipan, makinig, magbahagi ng kanyang salita. Ng kanyang salita. Ng kanyang salita. Ng kanyang salita. Thank you, Lord. Hawak kamay, hand in hand with Jesus sa ating walk of faith. Hindi naman si Lord ang lumalayo. Tayo minsan. So, let's always cling kay Jesus Christ. So, ating next segment ay The Who. Bibigyan ko kayo ng mga placards. So, this is a test of friendship. Yes. So, yan. Walang mag-aaway. Sino pa? So, tataas niyo yung name. Have questions. Tataas niyo yung name. Kung sino yung pinaka. Nako. Kilala niyo naman ang isa't isa, Ayan. So, una. Sino ang late lagi? Uy, dalawang pangalan. Elise Chanel. Uy, magkapatid. Elise Chanel, explain. Late lang. Wag na. Given na. Magkakapit bahay kayo But late sa prayer meeting ba yan? Or sa Kung saan man ang lakad nyo, late lang. Ayan. Sunod.
kuripot. Uy, nahihirapan. Walang mag-aaway. Kuripot. Oy, walang kopyahan. Ay, walang kopyahan. Kuripot. Pass ba? Pass? Pass, oy. Ano daw, PM na lang daw, guys. Next, ito maganda itong pinakagalante. Uy, ginanlilibre ba to pag galante? Uy, Joyce. Laika, Joyce. Uy, Joyce! Thank you, Lord, Joyce. Ayan, pinakagalante. Pinaka-patient. Pinaka-patient. Patient. Pinaka-pasensyoso sa lahat ng aspect. Pinaka-patient maghintay sa late or sa Laika, Joyce, Laika. Uy, Tay. Si Joyce at si Laika. Pinakamahigpit ang parents. Oh. Pinakamahigpit. Laika. Pati siya, binote niya yung sarili. Sino ulit yung parents mo? Anong pangalan? Pakisabi sa mga kapatid, ang parents. Sino nga ulit parents mo? Sister Tina and Brother Romy po. Okay. Pero maluwag naman na po ngayon. Maluwag na ngayon. No, Working na nag-aaral guys. Working na. Disciplinarian lang. Pinakamaraming makeup. Uy. Pinakamatagal tumambay sa Watsons. Si Joyce, si Elise, si Joyce. Wow. Actually, naabutan ko sila kanina nagme-makeup sa Jollibee. Kumain kami sa Jollibee. Nagme-makeup na. Next. Magastos. Siyempre, yung pinakagalante. Elise, Joyce, Elise. Oh, tayo na naman. Pinakamaingay. Elise. Uy, may Elise. Pinakamaingay. Si Elise, Chanel, Elise. Magkapatid nga sila. Ayan. Pinakamahilig binge watching or magpuyat, mag-Netflix. Yung sa isang upuan, nagtatapos ang isang season. Isang season o 3 seasons. Joyce, Elise. Lahat sila. Elise. Ayan. At mga pinapanood nyo ngayon, currently. Hindi pwede sabihin. Si Ninang yung pinapanood nyo, si Ninang. Ito, hindi ako nagtanong nito sila to. Most likely to get married first. Elise, si Elise ang ikakasal una. Ayan, with permission po niya nung parents. Ayan, thank you Lord sa ating activity. Dako na tayo sa ating word. Ayan, naway nakilala natin ang ating mga kapatid from the East. Again, ang topic natin kasi for today is building healthy friendship, which is part ng ating series na building healthy relationship. Basahin ko mabilis actually, ito yung binasa ni Sister Chanel sa Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 12. Sabi dito, 2 people are better off than one, or they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, 2 people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated, but 2 can stand back to back and conquer. 3 are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Actually, 4 sila. 5 sila. Sama natin si Sister Tin. Tsaka mga friends natin siya sa East. Thank you, Lord. So, from last week, tuloy natin yung ating discussion. Kasi na-discuss na natin yung traits, how to be a better friend, how to be, ano yung traits na dapat characteristic para sa isang friend. Ngayon kasi, how to build na. Or how can we maintain? Perfect example sila kasi talagang na-maintain nila. Bukod sa pagiging neighbors, relatives, talagang magkakasama na sila sa community. And na-maintain nila. So, ano-ano yung, sabi ko nga kanina, walang ibang better model or example kundi si Jesus. Kung ano ba yung ginawa ni Jesus para i-build yung kanyang relationship sa friends, sa disciples, sa mga
followers niya, and hanggang sa umabot sa atin. So ano-ano ba yung ginawa ni Lord? Na una, accept, para makabuild tayo ng relationship, makapag-maintain. Accept, sabi dito, yung mga disciples, no, hindi naman sila perfect. Alam natin yung stories. And lahat sila alam natin sinners. May mga sabit, kumbaga may mga topak, may mga attitude. Pero tinanggap sila ni Lord dahil He accepted them. So kayo, alam niyo yung topak ng isa't isa, hindi niyo nasasabihin. Alam niyo yung topak ni Chanel, topak ni Joyce, topak ni Elise, or even yung mga kailangan nilang baguhin sa sarili nila. Alam niyo yan. So, pero they remained friends, no? Hindi naman yun dahil lang doon. Tapos na yung friendship. Same with Jesus Christ. He accepted yung disciples. Binago niya. Hindi yung nag-adjust siya para ma-maintain yung friends. In-accept niya yung mga disciples or tas dahil sa love niya, nagbago yung mga disciples. Nagbago yung buhay. Nagkaroon sila ng magandang relationship. And evidently, na umabot sa atin, kumalat yung word of God dahil doon sa kanyang pag-accept doon sa flow ng mga disciples. So yun, para makabuild tayo ng relationship, accept. Pangalawa, acknowledge. Sabi, the road to the heart is often through the ear. So, acknowledge, it means you pay attention. You give them your full attention. Alam mo, be sensitive sa mga kailangan nila. And sabi nga, the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are open to their cry. So nakikinig tayo, ina-acknowledge natin yung problem ng hindi tayo yung, okay, may problema ka. Tara, hang out tayo kasi ibig sabihin nabuo lang yung friendship nyo based on sa good mood. Dahil lang sa masaya kayo at that moment. Pero kasi pag yung time na killjoy na kasi may problema na yung isa, nagbe-vent out na, ganyan. Tapos ikaw, ayoko na. Ang bangit ng vibe niya, ang nakanega, ganyan. Pero siyempre, as a good friend, you have to acknowledge yung problem. You have to listen. You have to pay attention. Hindi magbaba muna yung phone. Sige, tell me what's wrong. Anong problem? Then, that's the time na you show na you acknowledge them. And dun tumatagal yung friendship na nare-realize nila, oh my God, nare-realize nila, I'm blessed with a friend pala talaga. Kasi kung sa labas ko to vinent out, malamang baka hindi iba't iba yung makuha kong payo. And sabi niyo nga kanina. So, let's show how important our friends are by acknowledging yung hindi lang problems. Pag na-promote ako. Okay, hindi kami may inggit and all. Uy, good job. Saan tayo? Pizza. Saan tayo? Ganyan. You acknowledge yung you celebrate with them. You're with them through highs and lows nga, diba? Hindi lang every good mood. Minsan kasi ang dami nabubuong friendship, lalo na sa office or sa school. Nabubuo yung friendship dahil may common enemy kayo or may pinagchichismis ang isang tao. O pag wala na. Tapos na yung friendship, which is very limited. So yung talagang rooted na malalim na friendship, isa sa key is we acknowledge. Sabi nga sa Psalms 116:1, His eyes and ears are on you. Sabi, I love the Lord because He hears my voice and my prayer for mercy. So talagang nakikinig si Lord. Yun yung kanyang key para i-maintain and i-establish yung friendship. So, una, accept. Pangalawa, acknowledge. Pangatlo, appreciate and affirm. So, how do you appreciate your friend? Pag birthday, nagsusurprise kayo pag birthday ng isa? Wala, you hate surprise? Meron po isang beses, birthday ni Laika po. Anong ginawa nyo? Bumili po kami ng cake. Siyempre. Sa bahay nila. Dati po. Hindi yata invited si Elise. Ayan. So you show appreciation sa friend by yan. Nagsusurprise kayo ng birthday ni ganito, dala natin ng cake or by showing appreciation kasi, even yung little things, so let's go outside ng core nyo. If you're trying to establish new friendship pa lang, yung mga simple actions like, uy, dinala mo yung kapatid mo ngayon ay yung
nag-invite ka, good job. Ayun. So that's another acknowledgement. That's another appreciation. And in-affirm mo. Sometimes kasi people, they need to affirm they needed to be affirmed. Uy, niligpit mo yung upuan sa prayer meeting, good job. Kahit yung mga little actions. Pero not daw, hindi yung mga forced, alam mo yun, para lang may masabi and all. You still have to be genuine. So find something na you can, give compliment or yung little acts niya na, uy, I see na iba na yung approach mo sa problems ngayon na. Hindi ka na yung dating umiinom. Ngayon, nagpe-pray ka na pag may problem. So yung mga ganong, na-appreciate ng friend yun, like, talaga, nakikita mo yung ganong little, na-appreciate nila yon as a friend. Hindi lang sa gifts na show yung appreciation, even sa words. And yung fact na nanonotice natin yun sa friends natin, malaking bagay. Lalo silang, it fuels them na to do more sa service. Uy, grabe kumakanta ka na pala lagi sa church or kumakanta ka na sa tuloy mo lang yung yung service. So ayan, yung ating tatlong ways on how we can how we can maintain or build our relationship or friendship. Accept kung ano man yung topak ng isa, ano man yung be honest, be genuine. Ito yung iaano sa kanya na kailangan niyang baguhin and all. Pangalawa, we acknowledge, we give our full attention. Hindi yung sa good things lang or good mood lang tayo nagkakasiyahan. So even on our highs and lows, talagang we acknowledge and we show na we are there sa friends natin. Pangatlo, we appreciate and we affirm. So thank you, Lord, sa reminder, lalo na sa tayong mga nasa gawain. Itong mga natututunan natin ito sa building healthy relationship, it's important kasi this is how we apply kung ano yung natututunan natin sa labas, lalo sa office, sa school. Ito yung dapat natin gawin when we're establishing, lalo na kung gusto natin mag-encourage, sinisimulan natin silang i-friend, di ba? Tapos makakapag-encourage na tayo. So, thank you, Lord. Ayan. So, kayo ba, meron ba kayong mga huling sharing pa about, Wala? Sige. Before tayo mag-closing prayer, awit muna tayo ng ating isa pang awitin. Ayan. Mahal mo ako, kaya mahal na mahal kita. Magtitiwala ako sa Diyos na mahal ako, at mahal ko rin siya. Ngayon ay alam ko, mahal mo ako, kaya mahal na mahal kita. Nagtitiwala ako sa Diyos na mahal ako, mahal ko rin siya. Ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala sa anak ng Diyos. Ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos. Ako'y buhay ng dahil sa'yo, aking Panginoon. Walang ibang makapagliligtas sa akin, kundi ikaw, Jesus. Ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala sa anak ng Diyos. Ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos. Kahit kailan, kahit saan, magpupuri sa iyong dakilang Panginoon.
iba. Kundi ikaw, Jesus, ang aking pagkakatiwalaan. Ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala sa anak ng Diyos. Ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos. Ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos. Ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos. Yan, thank you Lord once again sa ating mga kapatid na nandito ngayon from CSM East. Ayan. Alam mo ba, akala ko lahat sila ay nag-aaral pa. Working na wala itong mga to. Ibig sabihin, kaming mga core ay ano na, may edad na, lack of better words. Ay, sige, let's close in prayer. Thank you, Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for being with us sa moment na ito, Lord, sa pag-aaral. Thank you, Lord, sa wisdom, sa favor. And lahat ng na-share, Lord, sa inyong glory. Thank you for being with them, Lord, sa kanilang friendship na lalo nyo pang pinagtitibay, Lord, and for reminding us yung benefits, yung saya ng pagkakaroon ng friendship, lalo na sa community, Lord. And thank you, Lord, sa mga taong ginagamit nyo upang i-encourage kami, to remind us ng inyong plans, ng inyong goodness. Again, thank you, Lord, sa mga CSM, kabataan nandito, at sa mga nanonood, Lord, be with them. Thank you sa lahat-lahat. Wala kaming kaya, Lord, kung wala kayo. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord, mga kapatid. See you next week. Bye-bye. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.